Noong ika-11 ng Marso 2025, isang video ang nakuhanan sa mobile phone. Makikita rito ang isang babaeng masayang isinusubo ang cake sa kanyang boyfriend para sa kaarawan nito. Noong ika-14 ng Marso, makikita naman ang parehong couple na nagdiriwang ng Holi sa umaga. At sa gabi naman ay lasing nagpa-party sa isang club sa Himachal. Sa unang tingin, aakalain mong isa silang normal na magkasintahang walang pakialam sa mundo. Pero paano kung sabihin ko sa inyong ang mga videong ito ay patunay na may mga demonyong nagbabalat kayong tao? Ang kanilang pagsasaya ay naganap matapos ang isang karumal-dumal na krimen na nagbura sa linya ng pagiging tao at pagiging halimaw. Upang maunawaan ang lahat, bumalik tayo 14 na araw bago ang Holi sa Meerut. Ang lalaking masayang sumasayaw rito ay si Saurabh Rajput. Matapos ang 2 taon sa London para magtrabaho sa isang bakery, umuwi siya noong February 24, 2025 para ipagdiwang ang kaarawan ng asawang si Muskan at ng anak nilang si Piho. Pero hindi alam ni Saurabh, ang asawa niyang si Muskan ay may lihim na relasyon kay Sahil Shokla, ang dati niyang kaklase na kasama rin niya sa paggamit ng droga. Balikan natin ang lahat noong taong 2016. Si Saurabh Rajput ay isang masipag na lalaki na nangarap ng magandang buhay. Nakilala niya si Muskan sa bahay ng lolo nito na isang astrologer at sa simula tila match made in heaven ang dalawa. Kahit tutol ang kani-kanilang pamilya, ipinaglaban nila ang kanilang pag-ibig at nagpakasal sa korte. Dahil sa pagnanais na mabigyan ng marangyang buhay ang asawa at ang anak nilang si Piho, nagdesisyon si Saurabh na magtrabaho sa ibang bansa. Noong 2023, lumipad siya patungong London para magtrabaho sa isang bakery shop. At habang nandoon, wala siyang ibang iniisip kundi ang pamilya niya sa India. Araw-araw siyang tumatawag, nagpapadala ng pera at tinitiis ang lungkot ng pagiging malayo. Pero habang nagpapakapagod si Saurabh sa London, iba na pala ang ginagawa ni Muskan sa Meerut. Muli niya nakatagpo ang dati niyang kaklase na si Sahil Shokla. Ang pagkakaibigang nauwi sa bawal na relasyon. Hindi lang pagtataksil ang naganap. Nagsimulang gumamit ng droga ang dalawa. Ang bahay na binuo ni Saurabh para sa kanyang pamilya ay naging kuta ng bisyo at kasamaan sa tuwing wala siya. November 2024, nagpadala ng mensahe si Saurabh. Uuwi ako sa February para sa birthday niyo. Imbis na matuwa, natakot si Muskan. Para sa kanya, ang pag-uwi ng asawa ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang kalayaan at ng relasyon nila ni Sahil. Dito na pumasok ang demonyong plano. Noong February 24, 2025, dumating si Saurabh. Kitang-kita sa mga video ang saya niya habang kayakap ang anak na si Piho sa ika-6 na birthday nito noong February 28. Pero sa likod ng mga ngiti ni Muskan, naghahanda na siya. Noong February 22, 2 araw bago dumating si Saurabh, kumuha na si Muskan ng mga sleeping pills gamit ang isang peking prescription. Bumili na rin siya ng mga matatalim na kutsilyo at labaha sa isang palengke sa Shardanagar. March 3, 2025, ito ang araw na itinakda nila. Matapos ang huling exam ni Piho, niwan ni Muskan ang bata sa kanyang lola. Pagdating ng gabi, nagdala si Saurabh ng paborito niyang ulam mula sa bahay ng kanyang magulang, ang kofta curry. Hindi alam ni Saurabh, nilagyan na ito ni Muskan ng dinurog na sleeping pills. At nang mawala ng malay si Saurabh, tinawagan ni Muskan si Sahil. Nandito na ang biktima, ang sabi niya. Pumasok si Sahil sa bahay at doon ay sinimulan ang vad o ritual na pagpatay. Tumapos sa buhay ng asawang walang ibang ginawa kundi magmahal. Ayon sa investigasyon, bahagyang nagising pa si Saurabh dahil sa tindi ng sakit pero wala na siyang lakas lumaban. Dinala nila ang katawan sa banyo, ulo, kamay at paa, habang ang katawan ay
Nasa ilalim ng kama, dinala ni Sahil ang ulo sa kanyang kwarto para sa isang madilim na ritual sa harap ng larawan ni Satanas sa ganap na 3:00 ng madaling araw. Para itago ang krimen, bumili si Muskan ng isang malaking asol na drum sa halagang 500 rupees. Bumili rin siya ng semento. Inilagay nila ang putol-putol na katawan ni Saurabh sa drum at binuhusan ng semento. Nilinis nila ang buong bahay gamit ang 10 kilong bleach para mawala ang anumang bakas ng dugo. Para hindi maghinala ang pamilya ni Saurabh, kinuha nila ang phone nito. Sila ang sumasagot sa mga message ng kapatid ni Saurabh. Nagpapadala sila ng mga lumang litrato para isiping nagbabakasyon ang mag-asawa sa Himachal. Habang ang pamilya ni Saurabh ay naghihintay ng balita, sina Muskan at Sahil ay nag-book ng taxi sa halagang 44,000 rupees gamit ang perang pinaghirapan ni Saurabh sa London. Doon sila nagpakasasa sa party, alak at droga. 6 na araw sa Kasol, 3 araw sa Manali. Doon kinuhanan ang mga videong nakita nyo sa simula, habang ang bangkay ni Saurabh ay tumitigas sa loob ng semento sa Merot. Ang mga pumatay sa kanya ay nagsasaya sa bundok. March 18, 2025, pinapalayas na ng landlord si Muskan dahil kailangang i-renovate ang bahay. Napilitan siyang bumalik para ilipat ang drum. Kumuha siya ng mga trabahador, pero dahil sa bigat nito, nabitawan nila ang drum. Doon nabitak ang semento at kumalat ang isang amoy na hindi mo makakalimutan kailanman. Nang makita ng mga pulis ang drum, kinailangan pa ng 10 lalaki para buhat ito. Gamit ang mga industrial cutters, hinati nila ang drum at doon tumambad ang katotohanan. Ang pugot na ulo at katawan ni Saurabh Rajput. Nahuli sina Muskan at Sahil. Sa huli, walang nagawa ang kanilang mga ritual at droga para iligtas sila sa batas. Si Muskan na dapat ay naging katuwang sa buhay, ang siyang naging mitsa ng kamatayan ng asawa. Ang kasong ito ay isang paalala. Hindi lahat ng nakikita nating masayang video sa social media ay totoo. Minsan, sa likod ng mga tawa at makukulay na larawan ay may nakatagong isang madilim at madugong lihim. Justice for Saurabh Rajput. Nakakapanlulumo isipin na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya palang kikitil nito. Ano ang masasabi ninyo sa ginawa ni Muskan at Sahil? Karapat-dapat ba silang patawan ng death penalty sa India? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong true crime stories na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo rin ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli, manatiling mapagmatyag.